Sa panahon ngayon, importante na ang maging maalam para hindi mabudol. Gaya na lang ng modus ng tatlong lalaki na kunwari transport service para sa mga gustong maglipat. Pero ang mga gamit na ikakarga sa kanilang truck, itatakbo pala ng grupo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Bumaba ka! Diretso mo yung paa mo, diretso mo yung paa mo. Walang kawala ang tatlong lalaking ito nang arestuhin ng mga otoridad sa Tondo, Manila noong Biyernes. Hinuli sila matapos ireklamo sa pambubudol na lipat bahay modus. Pagbukas sa truck ng mga sospek, tumambad ang mga itinakbo nilang gamit mula sa isang bahay. Ayon sa NBI, nagpapanggap na transport service ang mga sospek. Kukuha sila ng customer na magpapalipat ng mga gamit pero imbis na i-deliver ay tatangayin na nila ang mga gamit. Instead na yung intended location, dadalhin doon kung saan may ikalawang vehicle which is controlled by the perpetrator. So itatransfer na lahat ng items from the tracking service doon sa controlled vehicle. And then from there, maglalaho na. Nagbayad na sila for the services, at the same time, nawalan pa sila ng mga gamit sa kanilang bahay. So, malalaki ito. May mga, yung iba nga, may yung motor, yung single na motor. Yung iba, ref, aircon. 6 na biktima na raw ang dumulog sa NBI Cybercrime Division matapos mabudol ng mga sospek. Kabilang sa nabiktima ang 28 anyos na babaeng ito. Nagbayad siya ng 80,000 piso para ipadala ang gamit mula sa Parañaque pa Davao. Sa Facebook page ng Lipat Bahay Mindanao daw niya nakausap ang mga sospek. Sabi niya sa akin na 4 days lang po daw, dadating na daw sa Mindanao yung mga gamit ko. Tapos nagtataka na po yung partner ko kung bakit lagpas 4 days na, hindi pa rin sila nagre-reply, walang update. Tapos doon, nagtaka na talaga ako after 2 weeks na pag-aantay, wala talaga. Hindi ko na din matawagan, hindi sila sumasagot. Out of coverage area na din. Matinding perwisyo raw ang idinulot sa kanila ng ginawa ng mga sospek, lalo't nagkakahalaga ng hanggang 400,000 piso ang gamit na tinangay ng mga ito. Sa ngayon, hindi pa nababawi ang mga gamit ng biktima. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang tatlong sospek na mahaharap sa reklamang estafa, theft at computer-related forgery in relation to Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.